Hello po. Ako nga po pala si Jed. Kasalukuyan pong naninirahan sa Manila. Meron po akong isishare sa inyo na karanasan ko at mga kaibigan ko na nangyari ilang taon nang nakakalipas. Noong nagbakasyon kami sa isang probinsya sa Visayas. So sisimulan ko na po ang kwento. Ako nga po pala ulit si Jed. Ito pong karanasan namin ng mga kaibigan ko ay nangyari sa isang probinsya sa Visayas. Nag-start po ito noong nagiinuman kami sa bahay nila Jay. Nagkaayaan po kaming magtotropa na mag-set ng isang gala. Bago po tayo magpatuloy, ipapakilala ko lang po ang mga kaibigan ko. Sila po ay sina Andrew, Jay at Paul. Actually po 5 kami sa tropahan namin, pero 4 lang kaming tumuloy sa bakasyon. Dahil yung isa po naming kaibigan ay may pasok sa trabaho ng mga panahon na yun. Walang holiday dahil call center po. Ang nakaisip po na mag-set ng gala namin ay si Jay. Sinabi sa amin ni Jay na mag-set naman daw kami ng bakasyon na tawid dagat o sa malayong probinsya. Puro na lang daw po kasi Luzon ang napupuntahan namin. Sumang-ayon naman kami kay Jay. Pero sanay na po kami mga drawing lang ang kinahantungan ng mga planong yun. Nagkabiroan pa nga po kami at sinabi ni Andrew na baka drawing lang yun at siya na daw ang magko-color. Noong una ay duda pa kami dahil baka usapang lasing lang. Lalo pa at first time po namin magbakasyon sa Visayas. Pero itong si Jay ay pursigido na ituloy namin yung planong bakasyon. Minsan lang naman daw. At isa pa holiday naman. Long weekend po kasi noong mga panahon na yun, kaya malakas din ang loob namin na umuo sa plano ni Jay, kahit usapang lasing lang. Kinalaunan ay naging totoo naman yung mga plano. Noong naset na nga po ang plano at pulido na kung anong oras at kung saan kami mag-i-stay, ay na-excite kami lahat sa paparating na long weekend. Tuwang-tuwa kami dahil first time namin mag-adventure sa malayong lugar. Noong araw na po ng alis namin ay all pack na mga tropa ko at ready na para lumarga. Sa bahay nila Jay ang hintayan namin. Si Paul ay doon na nag-decide na matulog kala Jay para daw di siya malate. Madaling araw po kasi ang biyahe namin noon. Noong nasa biyahe na kami ay napag-usapan na namin kung ano-anong lugar ang pupuntahan namin pagdating. Madaming suggestion si Jay. Halatang nakapag-research. Nang makarating kami sa probinsya, ay sobrang sarap sa pakiramdam makalanghap ng sariwang hangin. Walang usok na mga sasakyan at walang mga kung ano-ano ang kemikal ang nasa hangin. Talaga namang puro ang hangin na malalanghap mo. Sumakay kami ng tricycle papunta sa transient house na binook ni Jay online. Habang nasa tricycle ay kitang-kita namin ang magagandang tanawin ng probinsyang yon. Hindi mo akalain na merong kababalaghan na tinatago ang lugar na yon. Hapon na nang makarating kami sa tutuluyan naming transient house. Medyo liblib po yung lokasyon ng bahay at napansin ko ding magkakalayo ang mga agwat ng mga bahay dito. Ang style po ng transient house na binook ni Jay ay isang palapag po. At pagpasok mo ay typical na bahay lang po. Sala, kwarto, CR at kusina. Pagdating namin ay wala na kaming sinayang na oras. Inilapag namin agad ang mga gamit namin at lumabas para maggala-gala sa lugar. Habang naglalakad po kami ay kita kong parang di mapakali si Andrew. Lingon siya ng lingon sa likod. Tinanong ko kung may problema ba. Sinabi niya lang na wala. Kaya hinayaan ko na lang at nagpatuloy sa paglalakad. Nilibot po namin ang lugar na malapit sa transient house. Di na kami masyado lumayo dahil magdidilim na din po ng mga oras na yun. Habang patuloy na naglalakad ay napadpad kami sa isang kumpol ng kabahayan na napapalibutan ng mga puno.
Napansin namin na parang may okasyon sa lugar. Nakita po kasi namin na maraming handa at madaming tao na nagkakasiyahan doon. May lumapit sa aming babae na nasa middle age na po. Tinanong po kami nito kung taga saan kami at inaya na makisaya sa kanilang munting salo-salo. Inalok din po kami nito ng kaldereta at gusto ay patikim sa amin. Dahil medyo nahihiya ay tinanggihan namin ito. Pero pilit nitong gusto ipatikim ang kaldereta. Sinabi pa nito na kambing daw po ang karne noon at masarap daw ang pagkakaluto. Si Andrew na di mapakali kanina ay paulit-ulit akong kinakalabit at may sinasabi siya na di ko maintindihan. Bumulong po siya at sinabing wag daw kami titikim ng kahit anong pagkain na inaalok ng babae. Napatingin bigla ang babae sa amin ni Andrew at sinabing, "Naririnig ta, iho." Nagulat ako. Paano niya maririnig yung bulong ni Andrew? Malayo ang agwat namin sa kanya at sobrang hina ng bulong ni Andrew. Biglang banat ng babae ng biro lang daw, sabay ngiti sa amin. Si Jay at Paul na nasa harapan ay pumayag naman sa alok ng babae na makisaya. Masyadong adventurous talaga ang dalawang yun. Ako na medyo nag-aalangan dahil din kay Andrew at nawiwirdohan na din po ko sa babae na kausap namin, ay sinabihan ng dalawa na ipagpabukas na lang namin ang pakikipaghalubilo at magpahinga na lang muna dahil galing kami sa malayong biyahe. Kahit medyo dismayado ay napapayag ko naman po sila. Sa mga sandaling yun ay patuloy na namimilit ang babae sa amin. At nagsilapitan na din po yung mga tao at ibang residente sa lugar na yon. Si Andrew ay sobrang nanginginig na at gustong gusto na umalis sa lugar na yon. Nagpa siya ako na hilain na sila Jay at Paul para bumalik na ng transient house. Habang naglalakad ay lumingon pa po ako sa mga taong yun. Nakita ko ang mga mukha nila na walang reaksyon at nakatitig sa amin habang naglalakad kami palayo. Noong makarating kami sa transient house ay may sinabi agad si Andrew sa amin. Kanina daw paglabas namin ay may nakita daw siyang isang nilalang sa puno ng nyog sa tapat ng transient house. Nagulat daw siya dahil sobrang itim ng nilalang na yun. Ilang segundo daw kami nito tinitigan at biglang tumalon-talon at lumipat sa ibang puno ng nyog. Si Jay at Paul ay natawa dahil unggoy lang daw yung nakita ni Andrew. Nung sumapit na ang gabi, ay napagpasyahan namin na mag-inom ng kakaunti. Pampaantok lang po. Habang kami ay nagkikentuhan ay may narinig kaming mga kaluskos sa labas. Narinig namin na parang may mga naglalakad sa labas. Ang labas po kasi ng transient house ay mga bato-bato na maliliit. Kaya maririnig mo po kung talagang mayroong naglalakad. Nagkatinginan kami mga magtotropa. Tumahimik kami ng saglit para pakinggan kung may naglalakad nga talaga sa labas. At nang makumpirma namin ito, ay agad kaming natakot. Dahil dinig namin na may naglalakad at hindi lang isa, kundi napakaraming lakad. Hindi kami sigurado kung ilan po yung naglalakad na yun. Pero ang sigurado po ay may kung anong nilalang sa labas ng transient house. Bumulong si Jay at sinabing baka daw mga magnanakaw yun. Si Andrew naman ay sinabing yun daw yung mga tao kanina doon sa pinuntahan namin at mga aswang daw ang mga yun. Kinilabutan kami dahil first time namin maka-encounter ng aswang, tapos madami pa. Sumagot naman si Jay at sinabing kalokohan daw na aswang ang mga yun. Ilang minuto pa kami natahimik at hinintay na mawala yung mga yapak na naririnig namin. Nang biglang may lumagabag sa bubong.
Narinig namin na may naglalakad na din dun. Kinakabahan na kami nang biglang magsalita si Paul at sinabing nakabukas daw ang pinto sa kusina. Nawala ang tama ng alak sa akin at agad ako tumayo at tumungo sa kusina para isara ang pinto. Pagdating ko sa kusina ay dito na ako natakot ng todo. Pagtingin ko sa screen door ay may nakatayong nilalang mula doon. Sobrang itim at pulang-pula ang mga mata nito. Humihingal ito ng sobrang bilis, kasabay ang pagtulo ng napakalapot nitong laway. Tumakbo ako pabalik kala Jay at hinila ko sila papasok ng kwarto. Pagpasok ay agad ko nilak ang pinto at ang bintana. Tanong ng tanong sila Jay kung bakit. Sinabi kong meron akong nakitang aswang sa pinto ng kusina. Natakot na din sila dahil alam nilang hindi ako nagbibiro dahil maluhalo ako sa takot. Si Andrew din ay umiiyak na kaya napadasal na po kami ng mga oras na yun. Nagstay kami sa kwarto habang takot na takot. Naririnig pa rin po namin yung mga kaluskos at yapak. Pero this time, sa labas na ng kwarto. Inabot na kami ng umaga at nawala na din yung mga ingay at yapak na naririnig namin. May araw na at tumitilak na ang manok, kaya nag-decide kami na lumabas na ng kwarto. Paglabas namin ay nagulat kami dahil ang daming putik sa sahig ng bahay, lalong-lalo na sa tapat ng pinto ng kwarto kung nasaan kami. Sobrang thankful namin dahil naging ligtas kami at hindi kami napahamak kagabi. Noong umaga pong yun ay nagpasya kami na umalis na doon sa lugar na yun at maghanap na lang ng ibang matutuluyan sa bayan. Nagpatuloy pa din kami sa adventure namin sa probinsyang yun at wala na kaming na-encounter na lugar kung saan may baryo ng aswang.